Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hayyi' lana min amrina rashada wa atina min ladunka tawfiqan wa 'aunan wa sadadan wa sawaba. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ngayon, tuloy tayo sa ating muhadara. Barakallahu fikum. The medieval, no? The medieval justice, the church dominance. Okay. Before tayo magtatalakayin natin yan, before natin tatalakayin yan, ikhwani wa akhawati, ano po ba yung apat na pinagmulan ng modern? Yung sabi ni Akh Yusuf, ano yan? Sabi ni Akh Yusuf, ano yung pinagmula ng modern criminal justice system? Natatandaan pa ninyo? Kailangan natin magsulat dito. Pandalo. Sila. Matatandaan pa? Yun pong religiously defined. Aha. Tapos community-based, restorative, ritualistic, governed by religion. Hindi po. Another pa. Apat. Ang criminal, religious foundation of law. Collective collective liability. Aha, okay. Religious moral Foundation of law. Tama? Ano modern pa? Modern criminal justice system. Yan ba yun? Criminal responsibility, restorative justice, collective liability, and religious moral foundation of law. Okay, bitartib. Sino okay. Barakallahu fikum. Bitartib. Sino mauna? Sister Lina o Sister Fatima? Criminal. Okay po. Sino sa inyo dalawa? Si Sister na lang po. Okay, Sister Lina. Bismillah. Ang una po yung criminal responsibility, al-mas'uliyatul jinaiya. Ang ikalawa, restorative justice. Ang ikatlo, collective liability. And number 4, religious moral foundation of law. Masya Allah. Ang ancient era po ay mahalaga. Yung ancient era ay mahalaga. Ito. The ancient era, religion and tribes ay mahalaga. Bakit mahalaga? Dahil dito natin nakikita ang pinagmumulan ng konsepto ng apat na yon. Sinabi ni Sister Lina at saka yung sinabi ng mga sisters natin at saka mga brothers natin. No? Barakallahu fikum. Criminal responsibility or criminal liability. Ano dyan? Pero responsibility tayo. Criminal responsibility, no? Al-mas'uliyatul jinaiya, restorative justice, collective liability, and the last one ay religious moral foundation ng law. Barakallahu fikum. Ito ang unang hakbang po tungo sa pagbuo ng modern criminal justice system. So, saan nila nakuha? Yung ikhwani wa akhawati? Yung apat na yan. Ancient era. Sa ancient era. Barakallahu fikum. Ngayon, wala na tayo sa ancient era. Saan na tayo pupunta? Sa medieval justice. The church dominance. Al-usurul wusta wasaytara al-diniyah. Yan yung ikhwani wa akhawati. Sino magbasa? Sister Fatima, tafaddal. Okay, bismillah. Basahin mo 3. Kaya 1 minute, no? Kaya 1 minute? Okay, walang problema. Bismillah. Medieval justice, the church dominance. Lakihan natin. Dali. The Middle Ages witnessed unprecedented ecclesiastical control over legal systems throughout Europe and beyond. The church became the primary arbiter of morality and justice, establishing courts that operated alongside or superseded secular authorities. And ecclesiastical courts. Church tribunals handled matters of faith, morality, and violations of canon law. Clergy members enjoyed special legal protections unavailable to common people.
sin equals crime. The boundaries between moral transgression and criminal behavior became blurred. Heresy, blasphemy, and violations of religious doctrine were prosecuted as severely as theft or violence. Harsh punishment. Methods of punishment reflected the era's brutality. Public executions, torture, mutilation, and banishment serve both punitive and deterrent purpose. Barakallah That's all. fi Sister Fatima. Jazakillah khairan. Hasanan, sa panahon ngayon, pwede po yung torture na yan? Sa modern era natin? Pwede? Torture. Pwede yan? Hindi po. Hindi. Hindi po. Bakit? Bakit, sister? Kasi meron na tayong law na hindi na pwede yung mga torture. Hindi na pwede. Dahil nandyan si human rights. Human rights. Aha, Human right po. Opo, human rights. Okay. Dito yung ikhwani wa akhawati, sa medieval justice po, sa the church dominance, no? Al-usurul wusta, the Middle Ages. Yung medieval justice, no? Sa Middle Ages na yan, al-usurul wusta o medieval justice or Middle Ages, ang simbahan po ang naging pinakapangyarihang institusyon sa Europe, sa Europa. No? Hindi lamang ito sentro ng relihiyon. Ito rin ang gumagawa ng batas. Nagpaktakbo ng mga hukuman. Sila nagpaktakbo ng hukuman. Nagpasya kung ano ang moral o kriminal. Nagpataw ng mabibigat na kaparusahan. Ito ang panahon kung saan lubos na nagsanib ang religion at criminal justice. So, meron silang mahakimun kanisiyah. Ano yung mahakimun kanisiyah? Anong pagbasa nito? Ecclesiastical court. Ecclesiastical courts. Mahakim kanisiyah. Kanisiyah. Mahakim do. Mahakim. Mahakim. Nakuha natin sa legal term yan, yung mahakim, yung courts. Nakuha natin sa ibig sabihin ng court at saka mahakim. Kuha natin. Opo, mahakim. Ano yung mahakim? Hindi po food court. Okay? Hindi yung court. Maraming courts. So dito, ang courts dito, hindi biwang courts. Hindi. Ano yung court dyan? Yung ecclesiastical courts. Ang ecclesiastical courts po ay mga hukuman ng simbahan. Yan po yung mahakim kanisiyah na may kapangyarihang husgahan ang mga kaso tungkol sa saan banda. Anong kaso yan sa palagay ninyo? Mga kaso na sa pananampalataya, moralidad, paglabag sa doktrina ng simbahan. Pag sinabi natin doktrina ng simbahan, ang tawag dyan ay canon law. Canon law. Kasalanan ng pari o clergy. No? For example, kung may kasala ang pari dyan or clergy, ay merong parusa. No? Dito may hatol sila, may kaso. Anong kaso nila? May sariling judicial system sila. Ang simbahan na yan, may sariling judicial system ang simbahan na yan. Kadalasan po ay mas makapangyarihan pa kaysa secular courts. So, ano po ang magbigay natin ng terminology dito, mapagkaral natin inshallah. Al-Kanun, Al-Kanisi, anong ibig sabihin yan? Yan po yung Kanun law. Pwede na yung Kanun law, Al-Kanun, Al-Kanisi. Al-Kanun, Al-Kanisi. Ikhtisasul Kanisi, pwede din ecclesiastical courts, no? Saklaw ng kapangyarihan ng simbahan. Tapos imtiyazur rijaluddin, benefits of clergy, special na protection legal para sa mga pari. Ano example niyan? Ang example niyan ya ikhwani wa akhawati, kung ang isang pare ay nagkasala, ano kaya ang gagawin sa kanya? Palagay ninyo.
تفضلوا. Investigate first. No? Ano? Mali ba investigate? Opo, pwede din investigate. Pero ano ang gagawin sa kanya? Kung ang isang pare ay nagkasala, una, anong unang Tanggalin step? siya sa pagkapare. Tatanggalin siya sa pagkapare. Pwede rin. Pwede Or din. tatawagin siya dun sa pinakamataas na pare, Dok, Opo. sa archdiocese. May due process? Archdiocesan. At sino ang sabi ng due process? Imbestigahan. Meron din po. Sister Fatima yan? Hindi po. Sino yan? Sino nagsabi? Hindi ko makita. Okay, wala mo yan. Sister Sharon? Okay, walang problema. Dito yung kaniwakawati, kung ang isang pari po ay nagkasala, hindi siya dadalhin sa korte ng hari. Bakit? That is the question. Bakit? Meron silang due process sa diocesan, Dok. Sa church mismo na outside sa church. Saan ang due process? Iba yung saan ang proseso? sa archdiocese, Dok, within the sa nila, sa simbahan po. Simbahan sa anong court? Archdiocese court. Sa ecclesiastical court, Dok. Diyan na belong yung archdiocese. Opo. Ang mga pare po, kung sila ay nagkasala, hindi siya dadalhin sa korte ng hari. Saan siya dadalhin? Kundi dadalhin siya sa saan sa ecclesiastical court. Kung saan mas magaan ang proseso at parusa. Magaan. Bakit kaya magaan ang proseso at parusa? Bakit? Dahil siya ay pari. Rijaluddin. Pari. Dahil siya ay pari. Rijaluddin. Ang tawag sa kanila ay Rijaluddin. No? Special na protection legal para sa mga pari. So, Imtiyazur Rijaluddin, may silang tinatawag na, anong pangalan? Clergy member. No? Silang clergy member. Meron silang tinatawag na benefit. May mga benefit sila. Masya Allah. So, mag-member ka pala, sister, no, brother, ay may benefits ka. Kaya marami pong mga marami pong mga clan, hindi clan. Anong tawag doon? Fraternity. Ang fraternity ba haram? Doon yan sa kabila. Okay. Maybe. Okay. Dito, benefit of clergy. So, kapag ikaw ay clergy member, enjoy special legal protection. Unavailable to common people. Allahu Akbar. Unavailable to common people. So, special lang sa kanila yan. So, dito yung kaniwakawati, kung ang isang pari, hindi yung taong common people, ay hindi siya dadalhin sa korte ng hari. Siya dadalhin, kundi doon sa ecclesiastical court, kung saan mas magaan ang proseso at parusa. Ibig sabihin, light lang ang parusa doon. Ano sa palagay ninyo? Meron dito hindi maganda? Sister Fatima? Kasi po ang mga judges nila, mga yung mga officials din ng church. So, meron dito hindi adal. Opo, hindi maganda. So, pero kunin natin ang panahon ngayon. Sa modern application natin, sa panahon ngayon, hindi na dyan. Sa kasalukuyan ngayon, no? Sa ngayon, kasalukuyan, na panahon natin, makikita ang bakas nito. Bakit nakikita ang bakas nito? Nakikita ba ninyo? Meron pa ba yung ganyan? Sa panahon natin today? Meron. Meron tayo. Meron po. Pinaprotect sila ng church. Opo. Internal Church Tribunals. Meron silang International Church Tribunals. Meron silang Religious Disciplinary Councils. Religious Disciplinary Council at saka Vatican Legal System. Vatican Legal System. So may bakas pa yan, Juan. Okay. Sa sin equal crime. Wala na tayo dyan sa okay na to. Dito na tayo. Sin equal crime po, no?
sa sin equals crime, tatabukul khati'ati ma'al jarima, sa Middle Ages po, ang pagkakaiba ng kasalanan, yung sin at saka yung krimen, yung crime, ay halos nawala. Bakit kaya nawala? Nawala ang moral offense ay itinuturing na legal offense. No? Ay halos nawala po. Ang moral offense po ay itinuturing na legal offense. So, sa religious violation considered crimes po, yung heresy, pagtutol sa doktrina ng simbahan, no? Yung pag-insulto sa Diyos, yung siher, yung pagkukulam, yung apostasy, pagtalikod sa pananampalataya, lahat ng ito ay maaring parusahan ng ano? Anong parusahan nila? Yung pagtutol sa doktrina ng simbahan, no? Yung religious violation considered crime. Ilan ang religious considered by crime? Ilan sila? The religious considered crime, heresy, ano pa? Blasphemy. Aha, blasphemy, pag-insulto sa Diyos, at saka witchcraft, yung sihir, witchcraft, at saka apostasy, pagtalikod sa apostasy, pagtalikod saan? Sa blasphemy, at saka violation of religion. Pagtalikod sa pananampalataya. Lahat niyan po ay maaaring parusahan ng ano? Una, kulong. Makukulong. Pangalawa, torture. Ano sa palagay ninyo? Sakit yun. O, maliban lang, kamatayan. Saan dyan sa tatlo? Mahirap yun. Lahat tatlo na yan, kulong, torture, kamatayan. Sa Middle Ages po yan nangyayari. So, anong legal term natin dyan? May religious offenses sila, yung jara'im udiniya. So, example niyan po, isang babae na gumamit ng herbal remedies. Isang babae, gumamit siya ng herbal remedies, maaring akusahan ng pangkukulam. Dahil sa inquisition, torture and execution. So, gumamit ka lang ng herbal remedies sa panahon na yun ay maaari kang akusuhan ng pangkukulam. Ibig sabihin, marami ang mga mangkukulam doon sa panahon na yon. So, dito, mahirap po ang herbal remedies. Ano example ng herbal remedies? Ano example niya? Herbal. Ano yung herbal remedies? Sample? Anong Ano ginagamit? ibig sabihin ng herbal medicine? Medisina. Medisina. Yung herbal. Herbal. Kung meron kang kung ikaw ay gumagamit ng herbal remedies, ano ibig sabihin niyan? Yung ginagamit sa pangkukulam. Hindi natin alam yan kasi hindi naman tayo mangkukulam, no? Sino nakakaalam nito? Kapag gumagawa ka ng mga mix na mga garlic, ginger. Medisina, sabi ni Sister Abdullah. Ginger. Ano pa, sister? Mga luya. Mga mga liquid. Mga liquid. Mix mo with anything, mga concoction. In that time, once na makita ka ng sino makakita sa'yo? Mga religious officials. Kung makita ka nila, maaring akasuhan ka ng pangkukulam. No? Pangkukulam. Saan dadalhin sila? Dalhin sa acquisition, torture, execution, mahirap po. So, anong punishment sa kanila? Acquisition, torture, at saka execution. So, mahirap palang panahon na ito. Wala pang Islam dito. Meron ding excommunication. Opo. Wala pa. Barakallahu fi sister. Tama po, Sister Fatima. Hindi pa dumating ang Islam dito sa panahon nito. Wala pang Islam. Okay. Wahakada. Punta tayo sa harsh punishment. Ang al-uqubatul qasiyah.
No, ang parusa noong medieval period ay mula sa relihiyosong paniniwala, paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan, panakot sa publiko, paraan para linisin ang kaluluwa o lipunan. No? Yan po yung harsh punishment. Yung common punishment nila ay al-i'damul alani, no, public execution, no? Burning at the stake, hangin, beheading, mahirap 'yun. Yung public execution nila, burning at the stake, hangin, beheading. Yung torture naman ay rack stretching, whipping, bone breaking. Napakasakit po ito. Parang nararamdaman ko. Okay, yung taswiya naman, yung mutilation nila, cutting ears, nose, or hands. Mahirap din yon. Lahat ay mahirap na. Yung punishment na common punishment nila ay pagtapon sa malayong lugar bilang kaparusahan. Okay lang yon, Sister Fatima. Parang exile. No? Itapon ka sa malayong lugar, parang okay pa yon. Walang problema doon. So dito Yekhwani wa akhawati, no? Ang sample niyan ang isang taong nagtanong tungkol sa Trinity. May turing na heretic. May tuturing na heretic, torture, sunugin sa plaza. So, hindi ka pwede magtanong-tanong. Mamno. Mamno ka magtanong. Bakit? Anong gagawin sa iyo kapag ikaw ay nagtanong tungkol po sa Trinity, about Trinity, may tuturing ka na heretic. Okay. Anong gagawin sa iyo? Torture, sunugin sa plaza. Yung katawan natin ay susunugin sa plaza. Mahirap po. Mahirap dito. Okay. Sa modern natin ngayon, sa panahon natin ngayon, no? Bagaman mas makatao na ang justice system natin ngayon, ang Middle Ages ay nag-iwan ng legal reforms. Ano kaya iniwan ng legal reforms ng Middle Ages? Dahil sa abuso ng medieval era, sa al-usurul wusta, lumitaw ang modern doctrines tulad ng separation of church and states. Nangyari, prohibition of torture, due process, presumption of innocence, no? Kung wala ka talagang sala, ibig sabihin kung walang ebidensya sa iyo, you are innocence. Meron tayong tinatawag na presumption of innocence. All sa usulul fiqh yan ay bara'atul dhimmah. Nakuha na natin sa usulul fiqh yan, sa number 1 usulul fiqh. Presumption of innocence, freedom of religion. So, mayroon tayong Human Rights Foundation. No? Mayroon silang Human Rights Foundation, sila lang. Ang mga horrors ng Inquisition ang nagbigay daan sa Universal Declaration of Human Rights. No? Modern penal codes, ban on cruel and unusual punishment. So, alhamdulillah, hindi tayo doon sa panahon na yon. So, dito Yekhwani wa akhawati, bima'na ang ecclesiastical courts, ang simbahan ang naghawak ng hustisya sa panahon ng Middle Ages o sa medieval justice. Simbahan talaga ang naghawak ng hustisya. Clergy ang may special na protection. Sa panahon natin ngayon, sino ang may special na protection? Kung noong unang panahon ang mga clergy ang may special na protection, sa panahon natin, anong meron? Huwag kayong banggit ang pangalan. Yung kwan lang. Huwag na kayo magbanggit, kalas. Kasi nasa line tayo. Dito Yekhwani wa akhawati, ang sin is equal to crime. Bakit? Bakit sin is equals to crime? No, nakuha natin, ang kasalanan moral ay legal na krimen. No, heresy, blasphemy at witchcraft ay mabibigat na offenses. Sa brutal punishment po, napakasakit ito. No? Yung mga torture, execution, mutilation at banishment ang pangunahing paraan ng pagpaparusa. So sa historical impact, ang sobrang relihiyosong control sa hustisya ang dahilan kung bakit may human rights ngayon. No, napansin niyo? Ang sobrang relihiyoso, extremist bang tawag dyan? Ang sobrang relihiyosong control sa hustisya ang dahilan kung bakit po may human rights ngayon. May secular criminal law. Ipinagbawal ang torture at
pinahalagahan ang due process. Ang Middle Ages ay isang panahon ng religious dominance sa justice system. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita kung gaano kalayo ang narating ng modernong criminal law sa pagiging una, makatao, pangalawa, makatarungan, pangatlo ay nakabatay sa karapatan ng tao. Ulitin ninyo, ang Middle Ages ay isang panahon ng religious dominance sa justice system. Pero ang pag-aaral nito ay nagpapakita kung gaano kalayo ang narating natin, no? Sa modern criminal law. Una, ang pagiging makatao, pagiging makatarungan, at pagiging nakabatay sa karapatan ng tao at nakabatay sa karapatan ng tao. Kung hindi natin maunawaan ang medieval justice, hindi natin maunawaan kung bakit napakahalaga ngayon ng human rights, legality, and judicial independence. Tapadalo, any comment, additional questions? Barakallahu fikum. Do you have a question? Klaro po, Doc. Alhamdulillah, wala po, Doc. Klaro. Okay, barakallahu fikum. Okay, proceed tayo sa modern era. Kailan yan? Saan yung modern era na yan? Kailan yan? Kailan yan? Sister Sharon? Ngayon, bismillah. Kasalukuyan, Doc. Kasalukuyan. Okay, basahin mo muna, bismillah. In 1 minute. Basa-basa. Barakallahu fikum. Lahat kayo magbasa. The modern period brought revolutionary changes to criminal justice. The emergence of a centralized nation states necessitated systematic, written legal codes that applied uniformly across territories. This represented a dramatic departure from the fragmented, customary, and religious-based systems of earlier eras. Fundamentals of shifts included conditions of laws in written, accessible documents, separation of religious and secular legal authority, establishment of professional judiciary and legal profession, development of due process and procedural safeguard, recognition of individual rights within legal frameworks. Okay na, barakallahu This fikum. transformation Okay, was influenced by Enlightenment. Okay na. Okay, barakallahu fikum. Wa iyyakum. So marami tayong libro nakikita dyan, no? Mga libro. Barakallahu fikum. Sa Middle Ages na yan. Sa modern era na tayo. Bismillah. Dito sa modern era, ya ikhwani wa akhawati, sino namumuhay dyan? Sino nabuhay sa panahon na yan? Tayo, Doc, tayo. Tayo? The state law and the written codes. Masya Allah. Barakallah fi Sister Sharon. Ang modern era po ay nagdala ng napakalaking pagbabago sa konsepto ng krimen at justisya. Sa paglitaw ng nation states, kinailangan anong kinakailangan dyan? Sa paglitaw ng nation states, kinakailangan ang una, uniform laws. Pangalawa, professional courts. Pangatlo, predictable punishments. Pang-apat, protection sa karapatang pantao. Ito ang panahon kung saan nagsimula mabuo ang modern. Anong modern yon? Modern era law. Modern era. Modern era law. Opo. Dito nagsimulang mabuo ang modern criminal Law. Tama. Modern criminal justice system na ginagamit sa kasalukuyan. Barakallahu fikum. Sa Takninul Qawanin, sa codification of laws is written, no? Sa codification of laws. Sa modern era po, ang mga batas ay isinulat ng malinaw. Saan isinulat? Sa penal codes
civil codes. Okay. At criminal procedural codes. Hindi na sapat ang hindi sapat na. Sa modern era natin, sa panahon natin today, ang mga batas po ay isinulat ng malinaw sa penal codes, civil codes, at criminal procedure codes. Mga kodal na tayo dyan. Hindi na sapat ang oral tradition, hindi na sapat ang tribal customs, hindi na sapat ang arbitrary judgment, hindi na sapat ang church doctrines. Kailangan nakasulat, accessible, pareho sa buong bansa. So dito Ikhwan ni Wakawati, ang example natin po dyan, sa Pilipinas, mayroon tayong RPC. Ano yan? Ano yung RPC? Revised Penal Code. Aha. Tama. Philippine Revised Penal Code. RPC at Jordanian Penal Code. No, may Jordanian Penal Code ay produkto ng modern codification. Dito, Sister Sharon, tapadali. Doc, napansin ko lang, Doc, ba? Ang penal code ba ng Philippines is same sa Jordan? Kasi sa exam natin, yung inaano natin yung code ng Jordan eh. Similarities po ba? Opo. Meron silang similarities, meron din sila hindi similarities. Hindi pareho. Opo. Pero lahat ay criminal din. Opo. Pero kung nag-aral ka ng criminal law, kahit saan ka mag-aral ng criminal law na subject is the same all over the world yan. Pero dito sa Biwang Institute, hindi lang positive law, kundi papasok ang Sharia law dito. Okay. Dito Ikhwani wa akhawati, sa Philippine Revised Penal Code at saka sa Jordanian Penal Code ay produkto ng modern codification. So, anong legal impact dyan? Naging malinaw po kung ano ang krimen. Hindi na maaring parusahan ang tao batay sa interpretation ng pari o pinuno. No? Nabuo ang prinsipyo. Anong prinsipyo ang nabuo dyan? Pwede Arabic, pwede English, pwede Latin, pwede French. Anong pangalan nun? La jarimata wala ukupata illa binnas. Barakallahu fi Sister Lina. Sino kukuha ng Latin niya? Latin. Memorize, huwag niyo kalimutan yan. Sister Nehma. Yala. Latino na tayo. Latina. Tafadali. Nulong krimen po na sinilege? Masya Allah. Barakallahu fikum. Tama. Jazakillah khairan Sister Nehma and Sister Lina. Kompleto tayo ng language. English. Sino kukuha? Ano yan, Doc? English. Anong English niya? Walang kukuha sa English? Yala, anong English no? Nung sinabi ng mga sisters? Mali ba lang kay Sister Nehema at saka Sister Lina? Kasi nasabi na nila yung language. Yala, anong English nan? Kumpleto tayo dito. Sister Halian, tamadali. Anong English nan? English. No crime, no punishment po. No crime, no punishment. Meron pa. Sunod. Ano pa? No crime, no punishment except by law. No? Okay. Kahit anong translation dyan. Except by law. Anong Filipino niya? Barakallah fi Sister Halian. Masyaallah, mumtaz po kayo. Okay. Lahat kayo mumtaz. Filipino. Para maintindihan ng lahat. Walang krimen, walang punishment kung walang batas. Tulad sa batas. Maliban sa batas. Okay. Okay, si Sister Sharon na. Barakallah. Yala, Sister Sharon, ayusin mo na maayos yung principle natin. Sige po. Walang krimen, walang punishment, maliban po sa batas. Maliban. Hindi pa. Ayusin pa yung maliban sa batas. Hindi
Hindi pa, Except by law man. opo, except by law. Maliban. Pero, kailangan yung translation natin by interpretation. Hindi word by word or literal translation. Walang krimen at walang Mhm. At parusa walang punishment. Walang parusa. maliban ito Maliban lang sa batas. naisa batas. Nakasulat. Naisa Nakasulat. batas. Maliban lang ito ay nasa. Ano ibig sabihin na naisa batas doon? Nakasulat sa? Nasa law po, Dok. Aha. Batas. Written. Opo, written. Pero, Nandyan tayo sa maliban written codes. Kung hindi na written yan, na sinabi na ng ninuno natin, ano? Hindi po. Bakit? Ang tinatanggap lang ay kung nakasulat saan nakasulat? Sa Revised Penal Code. Kung hindi nakasulat sa Revised Penal Code at saka sa Jordanian Penal Code, ang batas na yan ay wala pong parusa at walang crime. Ano ang dalil niya sa Quran? Doon yan sa Usulul Fiqh. Dito. Barakallahu fikum. Meron yan sa Quran, meron yan saan? Kompleto ang Islam. Okay, ang Sharia kompleto, walang iniwan, no? Ya ikhwani wa akhawati, ang divine law kompleto. Ang human law parang sarf. Imma nuksan, wa imma ziyada, wa imma tabdil, wa imma tagyir, wa imma tahwil, wa imma nakal. Nakal. Naintindihan nyo? May connection ang sarf dito. Kaya wag niyo kalimutan, Sister Lina, lahat kayo. Okay. Dito ya ikhwani wa akhawati, the separation of religious and secular authority faslu sulta ad-diniya wa dunyawiya. Ang batas ay hindi nakabase sa relihiyon. Ang criminal justice ay inilagay sa kamay ng mga secular state, hindi ng simbahan. No? So, meron tayong secularization of law, no? At saka separation of church and states, at saka state sovereignty. So, ang Pilipinas, meron bang state sovereignty? Siyadatud dawla? Yes.